Yaman din lang na nandiyan ka na, edi samantalahin na natin. May press con ba tayo later? Yeah, meron, May meron. press con. Pero kahit hindi Ah, mo na sabihin yung sakto, saan ba banda maglalaro yan? pag diesel ang pag-uusapan natin, siguro mga minimum yun, mga 9 pesos siguro, Alvin. 9! Wow! 9 Ah, pesos, okay. Sa gasolina, Gasa na niya. good, Mga 4 pesos, mga 4 ganyan. pesos ang minimum. Nakakalculate pa yung averaging ngayon. Minimum muna, minimum. Minimum. Ah, So sa so, diesel, 9. Sa gasolina, 4. Sa kerosene, kasi mga 9 din. So, 9 pesos din. So mangyayari niyan, ngayon i-estimate pa namin kung ano yung range. So, we'll announce later kasi pinag-uusapan pa with the oil companies kung ano yung mga binayaran nila for the previous week. ang point is, tuloy po ang rollback kasi baka akala nila dahil nga nagsara yung Strait of Hormuz at parang nagdilang anghel kayo, Sek. Kasi sabi mo last time sa atin, dito rin sa programa ko, sabi mo hindi pa tayo sure dyan. Di ba, naalala mo yon kung kampante ka na, sabi mo hindi ka pa kampante until magkapirma. Ay, nagkatotoo nga po. Ay, ewan ko ba dyan? Pero kaya nga very vulnerable tayo, no? So, nag-celebrate na yung buong mundo ng last week. Ngayon naman may nangyari. So, di ko alam kung gusto ba nila or hindi. So, we just really have to prepare talaga, Alvin. Kasi hindi na natin kontrolado to. Opo, pero ready naman po tayo dahil hindi naman natin ni-let down yung guards natin eh. Sabi mo nga, hangga't hindi sila nagkapirmahan, hindi tayo dapat magbunyi. So hindi naman tayo nag-let down ng ating Kumal- guards. Kumalma. Kumalma at Oo. nagkampante na. Tama. Actually, this week nga, magmamarathon meetings pa ako sa mga embassies para still to make sure na may access tayo just in case. Just in case may mangyari pa ulit. Like even ibang mga embassies para may access tayo sa mga oil nila. So, we still have to make sure na wag muna tayong magkampante. At in fact, that's what I would recommend sa Uplift na continue muna tayo hanggang talaga sigurado tayo. Opo, so which means hindi pa rin muna natin i-recommenda yung pag-lift ng State of National Energy Emergency. Wag muna. Kung ako lang, I would recommend not to do it yet, no? Kasi hindi pa ganun kasigurado eh. So kung meron na talagang agreement, and then we can review kung ano na ba yung gagawin natin sa uplift. For now, I don't think it's the right time. Opo. At saka yung presyo naman po, pag halimbawa 9, kung tama po kayo, 9 pesos, lalapit na po tayo ng konti dun sa pre-war level. Hindi ba, Sek? Oo, kaya nga masaya na tayo lahat sana, no? Kasi pa konti-konti lumalapit na tayo and hopefully it continues until next week. But kung ganyan yung mga behavior ng mga players dyan sa Middle East issue, then there seems to be no certainty. Kaya kami sa DOE, we still advise na continue tayo to be more prudent about our consumption, na kailangan magtipid pa rin tayo. Kasi we don't know, kasi hindi pa tayo bumabalik kung ano yung mga pre-war before the March war in the Middle East. So, let's just continue to be cautious and magtipid tayo para hindi tayo masyadong affected ng ibang bansa. Tapos, Sek, may mga reklamo po natatanggap kasi nagpo-post po ako everyday ng update. Ano po? Ang pinaka-common na reklamo at sangkater pa po nagre-reklamo nito, nagtataas po mga kumpanya ng langis, di umano, ng Biyernes, Sabado, Linggo. Kagaya niya, ng diesel. Ditinaas na naman daw ang presyo ng diesel. Kaya pagdating ng rollback bukas, parang bawas na rin or baliwala na rin kasi nagtaas na po sila days before. Anong gagawin po natin sa mga ganyang reklamo? Pwede naman sila mag-increase, Alvin. Basta wag lang silang sumobra sa nilimit natin. Ibig sabihin, pwede sila mag-increase first day. Halimbawa, sabihin natin 10 piso ang inalawa, no? Pwede sila mag-increase na i-stagger nila. 3 pesos muna, and then another 3 pesos, another
3 pesos, no? So, pwede nilang gawin yan. So, pero pag sumobra sila sa 10 pesos na nilimit ng DOE, yun yung violation. Pag ang suma total niya is 12, yan mali na yan. Pero kung staggered, meron, alam ko may ibang companies na ganun kasi, well, promotion din nila yan, ano. So, sinastagger nila over the week. So, depende po kung ano yung quantity, ano. Kung last week kasi hindi ko na maalala kung magkano yung piniscribe namin. Pero, kung sobra po ang ginawa nila, yun po violation. Pwede namin pong actionan yan. Opo, so ano po ang mensahe ninyo sa mga nanggagalaiti sa social media? Yung una kasi ang sabi natin sa kanila, hoy, file nyo sa sa eGov app, ano po, hindi pa rin po tumigil, Secretary, ang dami pa rin po reklamo related to that. Nagpo-post pa sila ng picture na pinapakita nila yung presyo na tumaas talaga nang hindi nag-aanunsyo. Kasi dito, i-report nyo lang po para ma-action na namin. At kasi pag walang report, hindi namin makukuha. Lalo na, Alvin, pag sa social media, nahihirapan kami i-organize kasi pag nasa Facebook, pag mga comments or messenger, medyo hindi organize yung pag-treat namin. Kaya minsan hindi talaga mapapansin. Pero pag ego po, mas maayos yan kasi diretso po sa mga tao na dapat nakakatanggap niyan. Opo, so yung advice natin sa kanila, i-document pa rin at i-post sa eGov o di kaya i-direkta sa inyo sa Department of Energy? Opo. Opo. Alam mo, I just need to, kasi ang iba't ibang oil companies, may iba't ibang presyo. Kasi kaya may mga companies na mas mahal, may mga companies na mas mura. May mga companies na pagka-Tuesday, yung buong adjustment ina-apply. May mga companies din na sinastagger nila. So iba-iba rin yung kasi ang kailangan lang, huwag kayong sumobra sa limit na sinet ng DOE sa pag-adjust ninyo. So, minsan kasi kailangan namin investigate na maayos kasi baka naman yun yung within the limits pa rin na binigay namin sa oil company. So, we just have to check kung tama yung allegation or hindi at ma-investigate para mabigyan din natin ng chance yung oil companies mag-explain at ma-investigate ng DOE ng maayos. Okay. Pihit po tayo dun sa ibang matters. Ano po? Akala ko, kasali po kayo sa Russia. I understand may pinag-usapan na related sa energy sa pagbisita ng presidente sa Russia. Ano bang pwede nating collab with Russia when it comes to energy, Secretary? I actually have a meeting with the embassy also incoming this week. Our possibilities are not just on oil or on even in coal. Marami kasing mga resources ang Russia and possible investments also in the other fields of energy. Kunwari, renewable, baka gusto nilang patayo dito or kung ano man possible na . So yun yung ini-explore. Exploratory pa lang naman yan, But kailangan tandaan natin na may mga sanction din ang Russia from the US. So may marami pa yung kailangan ng diplomatic channels na dadaanan. Pero it's an opportunity also, na baka pwede tayong mag-diversify including Russia kasi lahat natin na oil nga galing sa Middle East. So pag nagsara yung Hormuz, medyo delikado tayo. Pero kung marami tayong kaibigan na suppliers, then it will be safer for us. So that's one possibility actually. So ibig sabihin, Sec, pag ganyan na nakikipag-deal tayo sa Russia, kailangan kiniklear din muna sa Amerika? Ganun ba yun? Kasi may sanction nga po sila. Ano po? Siyempre, alay din natin yung Amerika para ang hirap manimbang. It's a balancing act talaga kaya mahirap yung trabaho ng DFA. Kasi ang may sanction lang is yung oil. Opo. As far as I know, check pa namin yung iba. So yung oil. So sa oil niyan, bakit kailangan nating maingat tayo? Because hindi lang po yan sa oil kasi kung paano mo bayaran, ano yung epekto sa mga financing ng ating mga companies dito. Like, di ba marami tayong mga companies na may utang sa US or marami tayong mga companies dito or mga agencies na may dealings with the US. So, it can affect all those. So, kailangan maayos lang talaga. Hindi tayo na
ako rin dati, parang tatampo rin ako. Galing dito yung problema dun eh, no? Pero we just have to be very careful and go through the diplomatic channels. But yes, there are constraints imposed by the US on the oil. Kumbaga kailangan lang natin plantsahin. Kumbaga hindi pa din dire-diretso ka. Sugod lang na sugod, hindi ganoon. May konsiderasyon. Naalala mo dati naka-open tayo ng window twice pa nga yata, no? During the oil crisis. Well, during these times para maka-access tayo ng oil sa Russia. It was actually allowed twice. Yeah. Anyway, one more issue bago ko namin pakakawalan. May report kanina sa provincial secretary, ang dami na pong electric cooperatives nag-post ng mahigit 2 piso hanggang 3 piso na increase sa singil sa kuryente. Dito sa Luzon ba yun? Hindi, may Luzon at may Visayas. Marami sa Visayas. Region 8, Region 6, I don't know with Region 7, sa amin sa Negros, pati sa inyo sa Iloilo, yung more nagtaas din. Babataas siya, pero tataas talaga siya this month. Well, this month kasi last month yung niya, no? But it's because of also the high consumption and temperature, no? Bakit ganun? Kasi pag tumataas yung konsumo ng mga tao dahil summer no. Every year nangyayari 'to we have to use all the available, meaning pati diesel, pati gas na ginagamit natin, halos mga base load 'yon kasi kulang siya dahil mas mahal na yung mga ibang reserba natin na napipilitan tayong gamitin during summer, nagiging mahal talaga yung generation cost natin. Kaya every summer, even the whole year, we campaign for energy savings, energy efficiency, oras natin sa enerhiya para hopefully with the behavior ng mga consumer natin, mabawasan yung consumption at hindi natin kailangan gamitin yung mahal na electricity. But it happened na napakainit talaga ng temperature at dahil din sa init, tumaas yung konsumo at marami din tayong mga planta na sa sobrang init din, nasisira din siya. Opo. So ano po ang mensahe natin sa mga consumer? Diyos ko po, ang laki. Akabi sa Meralco, ako ang tinaas ko mga 2,000 lang ewan ko sa Bigornia kung gaano kalaki tinaas. Tayo 15 centavos per kilowatt hour lang tinaas natin. Sa ibang parte po, may higit 2 piso ang itinaas sa Secretary. Hopefully, nag-instruction na naman yung presidente sa amin na aayusin siya. And I think he will announce that eventually. Pero kami, double time kami ngayon. Una kasi kailangan yung mga alerts ayusin. Second, yung presyo. So, hindi yan isang linggo lang o isang buwan. Medyo taon din yun yung recovery niyan. But we're working on it. Pero for the meantime, yung immediate solution would be lower the consumption talaga. Bawasan natin kung pwede nating ma-unplug kung anong kailangan. Isang unplugging lang yan. Kung lahat na bahay nag-unplug ng isang malaking bagay na yan sa sistema ng affected, makakatulong kayo sa bansa kung magtipid ka lang. No? Sige, Sek. Maraming salamat, Sek. Thank you. Good morning daw, sabi ni Doris. Kita tayo mamaya. Anong oras press ko natin, Sek? Mga 1 o'clock ba o alas 12, mga ganyan. Alas 12 naman, masyadong late. Thank you, Sek. Maraming salamat. Mabuhay ka. Thank you, ma'am. Thank you. Si Energy Secretary Sharon Garin na nagka-energy na pa. May energy na siya. Dati kasi parang naalimpungatan nila si Sek. Oo nga. Masapa-sapa ang buhok. Ngayon, naka-sleeveless na aga-aga. Pinakita ang